Ito ang pabahay na pinagawa ng National Housing Authority o NHA. Isa lamang ito sa mga makontrobersyal na pabahay na pinagawa ng ating gobyerno. Sinasabing ang mga primary beneficiary ng pabahay na ito ay yung mga tao nakatira sa gilid ng ilog, gilid ng creek, sa tabi ng mga rails ng tren, at yung mga nakatira sa mga squatter area at mga tinatamaan ng government project tulad ng kalsada at pagwawidening ng mga kalsada. Sinasabing naging kontrobersyal ang pabahay na ito dahil sa mas marami daw ang nakakuhang bahay dito na may mga bahay naman sa kanilang mga probinsya at mas marami din yung mga nakakuha na may kakilala sa taas na posisyon. At kung makikita natin dito ay bulok na yung ibang parte ng bahay dahil nga sa tagal na hindi ito na ipamigay sa mga benepisyaryo. Kaya yan ang ating alamin sa araw na ito. Pupuntahan natin ang pabahay na ito dito sa parte ng Rizal. Welcome back guys, ito na naman ang inyong Dudes Igniver no, sa ating pagbabalik. Medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog at ito kasama ko ngayon ang aking partner. Ayan, so dalawa kami ngayon pupunta sa ating pinuntahan dating pabahay dyan sa may NHA sa parting Barangay Pinugay, Baras Rizal, kung saan nakikita natin na marami sa mga unit ang hindi naokupa at hindi pa naipamigay doon sa mga benepisyaryo. Ngayon naalaman natin kung ano na nga ba ang naging update patungkol doon sa pabahay. Dito tayo ngayon sa may Antipolo Rizal, kung nasaan nakadungaw tayo dyan sa may isang pabahay dyan sa baba. Ayan, ay hindi natin alam kung anong pabahay yan. Tara, samahan nyo kami sa aming paglalakbay ngayong araw. Itong muli ang inyong Dudes Igniver, manlalakbay. Let's go! Ayan, makikita natin sa baba lang natin yung may malaking ini-excavate dyan, yung mga pinapatag na bundok. Hindi natin malaman kung anong klaseng ano dyan, no? Project ang ginagawa dyan kasi napakalawak ng bundok na pinudoser dito dyan. Hindi naman siguro mining yan, no? Hindi ko lang alam kung hindi tayo sure. Tara, diretso na tayo dun sa Barangay Pinugay, no? Dun sa ano bang tawag sa subdivision niya? Peterson siguro. At pupuntahan din natin mamaya yung Hermosaville, saan pinuntahan din natin dati noon. Mana S by Philinvest. Ayan, makikita natin yung kinakalbong bundok doon, yung inuhukay. Ayan, oh, solid na bato talaga yan. Tapos doon dumadaan yung ano, mga heavy equipment. Tapos dito, ayan, oh, isang malaking bundok na solid na bato. So ayan yung nakita natin sa drone shot na kinukot-kot ng mga heavy equipment doon, ang bako. Hindi natin alam kung anong gagawin dyan. Siguro yan yung ginagawang semento at yung mga nabibili natin sa materyales para sa mga bahay natin, yung mga garaba, buhangin, baka dyan galing yun, ano? Hindi ko lang alam, hindi ako sure. Pero tingin ko kasi parang wala namang ano dyan eh. Sa part na yan, may natural minerals ba dyan? Wala namang sigurong ginto sa part na yan. Ano? So, siguro kinukuha nila yung mga bato, ginigiling para maging semento at yung graba, ganon. No? Ito ay part ng Teresa Rizal. Konti na lang at mararating na natin yung sinasabi kong pabahay ng NHA. Medyo may kalayuan ito kung ang pagbabasihan natin ay magmumula pa tayo sa bayan ng Antipolo kasi yun yung pinakamas matao at pinakamas maunlad na ano, no, sa city, Antipolo City. Malapit sila dito sa may Teresa at Baras, bayan ng Baras.
Kita nyo naman yung kabundukan dyan ng Sierra Madre. Ayan, oh. So, andito na tayo sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre. Dito, I think kakanan tayo dito sa part na to. Ito ang Peterson. So, muli, babasahin natin yung nakalagay dito. Ayan, ito pa rin yung nadatnan natin dito na pahayag o paalala sa lahat ng mga taong gustong kumuha ng bahay dito, no? Ayan, no? Office of the President, National Housing Authority, so NHA ang may hawak ng ng proyekto na to. Ang target beneficiary nito ay yung mga taong nakatira sa mga ilog, sa mga creek, at sa mga tinatamaan mga release ng tren, yung mga tinatamaan ng government project, lalo na ng mga kalsada, tulay, no? Tsaka yung clearing operation ng mga ilog sa Maynila. So dito sila dinadala at nire-relocate. So ito yung housing project na nagsisilbing relocation area ng mga taong less fortunate pagdating dun sa mga tirahan, no. So dito, ito yung kanto na to. Pinasok ko dati, yung unang kanto, pangalawang kanto pagdating mo ng gate, no. Sa eskinita, pinasok ko to dati. Ito yung part na talaga namang ayan, mga pabahay dito okupado na halos lahat dito. Noon kukunti pala nakatira dito, pero kita pa rin natin yung mga bahay na walang nakatira na inukupa o pansamantalang ginagamit ng iba, ginawang sampayan. Yung iba nagiging CR na tulad ditong santo. Ayan o, yung unit na yan naging sampayan, yung iba. Ang unit na ito dito sa may puno ng langka, ito yung sinilip ko dati. Ngayon nilinis na yung harap, dati ay madumi ito at ginawang CR ito noon. Ito natin, medyo nalinis na yung loob. Dito tayo dun sa kabila, tignan natin kung ano. Ayan, so napakadami pa rin pabahay dito na pabahay, mga unit na hindi pa rin naukupa. Hopefully makita natin dito yung mga ginang na yung mga anak na dito daw sila nagbabaraks dahil yung kanilang mga asawa daw ay empleyado ng contractor na gumawa nitong pabahay. Ate, tatanong lang po, dito na po kayo nakatira? Opo. Presidente po kayo? Hindi po kayo yung nagbabaraks? Barracks pa kami. Barracks pa rin kayo? So yung mga mister nyo ay trabahador ng ano? Dati pa po kasi Dati. maglilimang taon na kami. Maglilimang taon na kayo. Kamusta? Nag-apply kayo o Nag-apply kasi hindi naman po kami hindi pa po kami binigyan. walang in-award sa inyo na bahay na ano? Saan pa po kayo galing yan? Ako Taytay. Taga-Taytay po kayo. 30% sa mga nakatira dito ay yung mga nagbabaraks. Sila yung mga asawa, pamilya ng mga dating construction worker na gumawa nung ipinapagawa pa lang ang pabahay na ito. Anong binabayaran nyo dito? Ano lang? Kuryente, tubig? Tubig, kuryente. Paano metro? Hindi boy, bili kami sir. Tres ang isang galon. Isang timba, tres. Yung kuryente, 25 per kilowatt. 25 per kilowatt. So, nakikinig mo na dyan sa mga may mga bahay na. Dati na rin silang inabisuhan ng NHA na umalis na sa lugar dahil sa matagal nang tapos ang pabahay at nanatili pa rin silang naninirahan sa loob. Tagal na nga kami nag-apply. Di man kami na Wala namang sabing paalisin pag ganon. nagsasabi rin kasi hindi. Saan nila kami dadalhin? Ngunit isa ang hiling ng mga ginang na ito, sana daw ay ma-approve ang kanilang mga application na matagal nang nakabinbin sa NHA. Dahil sa matagal na naman silang nakatira dito, bakit hindi pa sila ma-awardan ng bahay para dito na sila tumira at hindi na sila umalis. Dahil sa wala rin naman daw silang bahay na pupuntahan. Kung paalisin sila sa lugar, saan daw naman sila dadalhin? Bakit hindi na lang kayo bigyan ng Inawalan na namin sir kasi sa totoo lang yung mga binibigyan nila ng mga bahay dito. May mga bahay na yun eh. Sa totoo lang may mga sari-sariling bahay. Paano ba ang application? Paano ba ang kalakaran? Ang hirap pumasok sa NHA eh. Hirap mag-apply sa NHA sa totoo lang. Pag nag-apply ka dun, parang wala talagang kasiguraduhan, no? Sinasabi nila, ang dami daw, pero sa totoo lang, daming
bakante daw dito eh. Ari pa nila, bakit sa tagal-tagal ng panahon na nag-apply sila sa NHA ay hindi sila ma-approve? Dahil marami din naman daw na nakakuha ng bahay dito na hindi qualified para sa qualification na ibinigay ng NHA. Mas marami daw nakakuha ng bahay na mas may maraming kakilala sa mataas na pwesto ng ating gobyerno. O kaya naman, nagtatrabaho mismo sa mga munisipyo. Yung mga binibigyan nga nilang bahay, yung may mga may kaya-kaya talaga. Yung mga taril lang bahay. Ayan oh, hanggang dun pa yan sa pinakadulo. Kayo po dito benepisyaryo ng pabahay? Nanay ko po. Nanay niyo po. Saan po kayo nakatira dati? Sa Pateros po. Pateros. Ano po yung tinitira niyo sa Pateros? Ano yun eh? Private property yun eh. Private property. So hindi kayo yung nakatira sa ilog or ilalim ng tulay, hindi. Private property. Paano po yung nakakuha dito? Ano, yung nanay ko rin kasi nag-ano yan eh, volunteer yan sa munisipyo. Tapos nagkakaroon kasi ng away sa lugar namin. Tapos yun, yung mga gustong nag-iba na ng mga sariling bahay. Binigyan sila dito. Dito kayo dinala. Opo. Katulad lamang nito nila ate, nakakuha sila ng unit dito sa loob ng Peterson. Bagamat hindi sila nanggaling sa mga gilid ng ilog, sa creek o sa mga tabi ng riles ng tren, sila ay nanggaling sa private property na pinaalis ng may-ari dahil siya nagkagulo na nga. Ang nagkataon lang na ang kanyang nanay daw ay dati na at matagal ng empleyado at volunteer worker ng munisipyo. Kaya sila nabigyan ng pagkakataong makakuha ng unit sa lugar na to. Kailan lang po kayo nakalipat? Kailan kayo nakalipat? Tagal na po kami dito, 7 years na po. 7 years na ba? 7 years na po. Hindi ko napansin kasi nung pumunta ako dito to 2023. Eto Hindi ko lang to- po yung sa amin. Ito sa inyo. Opo. Ito kasi, barracks lang to. Baras ito. Opo, kung tawagan barracks. Pero kayo na rin nakaupo pa. Kayo na rin nakaupo pa. Opo, ito isang kapatid ko. Okay. Tapos akin yun nandun sa... Kasi dati 2023 sarado pa 'tong lahat dito. Yun yung hindi malinaw sa atin, no? Kasi yung iba nakakakuha dito ng unit which is tinatawag nilang beneficiaryo o awardee. Tapos yung ibang kamag-anak nila pumunta dito, nakitira sa katabing unit. Ayun naman ay barracks, naki-barracks. So mukhang sounds fishy, di ba? So ito pa yung ilan sa mga unit dito at ganito yung naging itsura. Sobrang sukal na dito. Makikita niyo sa drone shot ay hanggang dun pa yan sa kalawakan na yan. Malami pa yung mga unit dyan. Yun nga lang hindi natin kita dito gawa nga nung sa kapal na ng mga damo. At yung mga crack na, yung mga semento. At yung mga bakal dyan sa bubong, no? Yung mga parlins ay kinain na ng kalawang. Sobrang tagal na nakatiwangmang ng mga bahay na to. Tulad na lamang itong isang to. Ayan, yung kanyang frame na ano ba tawag dyan? Door frame na tubular ba tawag dyan? Bakal, wala na. Kinain na oh. Ayan oh. At may ref nakalagay dyan na luma at may lalamove na no? Siguro may tao nakaupo pa dito. Ito. Ayan, yung iba kasing unit dito na wala namang nakaupo pa ay ginagamit as barracks, no? So ayan. Sobrang dami niyang depekto ng mga bahay dito. Itong isa to. Ayan oh. Tapos may makita tayo ditong bunot. Alam nyo na kung bakit may bunot. At tingnan nyo naman kung ano yan. Kung nakikita yan pasintabi sa mga kumakain, makikita nyo yung mga tumpok-tumpok na yan ay hindi po yan lupa. Ayan, hindi po yan lupa. Alam nyo kung bakit may bunot dyan. Napakasama ng amoy, napakasangsang. Grabe. Atay, pwede magtanong? Ano po yun? Taga dito po kayo? Opo. Awardee po kayo dito? Opo. Nakakuha kayo ng... Saan po kayo dati nakatira tayo? San Juan. Taga San Juan po kayo? Opo. Saan po yung bahay nyo dati sa San Juan? St. Joseph. St. Joseph. Ano subdivision din yan? In squad area yun. Squatter area. Kayo yung nakatira sa mga ilog-ilog, ganyan. Ay, Tabi hindi. nyo Salapan yun. Bali, dito kayo... Nasunugan kami. Nasunugan kayo sa San Juan. Dito Oo. kayo nirelocate. Dito kami inanilagay ng City Hall ng San Juan. Okay. Bali, City Hall ng San Juan ang sa inyo dito, Opo. nagpadala sa inyo dito. Okay. Saan po unit nyo tayo? Ito? Ito. Yeah. Itong sa Langka. So, ayan. Ito pala yung si tatay, taga San Juan.
Nasulugan sila San Juan. So dito sila dinala lang City Hall ng San Juan. Ayan yung unit ni tatay. So dito sila pinadala ng taga City Hall ng San Juan nung matsunugan sila dun sa kanila. Tanong ng karamihan, bakit marami pa rin sa ating mga kababayan ang naninirahan sa mga squatter area, sa mga lugar na hindi kaangkop-angkop tirhan ng tao, na kung saan ay napakaraming pabahay ng gobyerno ang nakatiwangwang at hindi man lang ito na pamimigay sa mga primary beneficiary ng mga pabahay na ginastusan ng gobyerno upang ipatayo para sa kanila. So ayan no, wala pa rin pinagbago bagamat napakadami na rin ng mga nakalipat dito, marami na rin na award at mayroon din sa mga iba na talagang gusto makakuha pero hindi talaga napagbigyan. So ayan no, yung update natin dito sa Barangay Pinugay, Baras Rizal. Ito yung Peterson Housing Project ng NHA dito sa probinsya ng Rizal, particular dito sa bayan ng Baras, no, Barangay Pinugay. So yan, hanggang sa muli, ito ang yung Dulce Ignifer manlalakbay, no. So dito na natin tapusin ang ating vlog at maggagala muna kami dalawa ng aking commander.